pinag-uusapan, maugong ang balita na kumukuha lang ng tiyempo yung grupo ng minorya. Yung nakikita nyo sa picture, siyam yan na senador. Sa pangunguna pa rin nila Chis Escudero, Cayetano, ni Marcoleta, yung mga Duterte senators. Amy Marcos, Bongo, Bato, Padilla, siyempre kasama nila si Jinggoy, kasama nila si Villanueva at si Villanueva, si Estrada. So, yang siyam na yan, ayon sa mga umuugong na balita, parang kumukuha lang ng tiyempo. At ang plano nila, ipapalit nila kay Soto si Cayetano. Alam nyo mga kabunyog, diniscuss na rin ito ni Ping Lacson. Inamin din naman ni Ping Lacson, sabi ni Ping Lacson, totoo naman, medyo mahirap yung sitwasyon namin ni SP Soto, sabi niya. Kasi maliit yung bilang namin, 15 lang kami. 15 lang. Manipis. Gayon din yung opinion ni Ronald Llamas, isang political analyst. Masyadong mahirap ang sitwasyon ni Tito Soto ng kanyang liderato bilang Senate President dahil nga 15 lang yung kanyang kasamahang senador. 9. Malaki yung 9 malaking bilang yan. Alam naman natin na 24 lang ang senador. 24 lang yan. Ibig sabihin, yung 9 na yan, yung siyam na yan, pag nadagdagan yan ng 3, 12 na sila. Pag nadagdagan yan ng 3, 12 na sila. Mga kabunyog, mga kababayan, saan kaya sila pwedeng kumuha ng 3? Alam naman natin, dun sa 15 na kasama sa majority, nandun yung magkapatid na Villar, si Mark at saka si Camille. Alam naman natin yung magkapatid na Villar, ano yun Duterte yan Duterte yan. May rason lang naman yan kaya sumasama doon sa grupo ng majority. May interest silang pinoprotektahan. Pero talagang ang nila, kung talagang sa grupo at grupo, kagrupo yan. Si Camille Villar at saka si Mark Villar. Dito yan sa siyam na ito. Kaya itong siyam na ito na nasa minority ngayon, kapag nadagdagan ni Mark Villar at Camille Villar, ilan na sila? 11 na, di ba? 11 na. Ngayon, kung si Cayetano Alan Peter ang magiging Senate President, si Pia Cayetano na nandun din sa majority, lilipat na rin yan. O di ilan na? 12 na, di ba? 12 na. Ganun. Madali nilang gawin yan. Madali nilang gawin yan. Kumbaga, 24 ang senators. 9 ngayon ang itong minority. 9. Kailangan nila ng 3 para maging balanse. 12-12. Sino ang 3 pwede? Ang una kaagad, yung magkapatid na Villar, kapag lumipat yan dito sa grupo ng nila Chis at sa kanila Cayetano, 11 na sila kaagad. Ngayon, kapag ang magiging Senate President ay si Cayetano, natural, lilipat na rin si Pia Cayetano. Lilipat na rin si Pia Cayetano. Magiging na silang 12. Ngayon, madali nang kumuha ng pang-13 doon. Halimbawa si JB Ejercito o kaya si Lito Lapid, pwedeng mapalipat yan. O kaya si Sherwin Gatchalian, mga pwedeng mapalipat yan. Ang sitwasyon kasi dito, mga kabunyog, mga kababayan, ang sitwasyon dito, itong siyam na ito, solid ito Solid ito. Kasi yung siyam na yan, yung dating majority yan na napalipat sa minority, 5 dyan, Duterte senators. Si Bongo, si Bato, si Marcoleta, si Padilla, si Amy. Yan, walang baliktaran yan. 5, talaga yan, solid yan. Ay yung kasama nila dyan na 4, si Chis, si Jinggoy, si Villanueva, tapos si Chis, si Jinggoy, si Villanueva, saka si Cayetano, 4. Kaya sila naging 9. Ngayon, dun sa kabila, yung 15 majority nila Soto, mabuhay medyo shaky Medyo shaky. Kasi nandun yung magkapatid na Villar, na Duterte naman talaga yon. Pangalawa, nandun yung kapatid ni Alan Peter, si Pia. Pangatlo, kapatid ni Jinggoy, nandun si JB Ejercito. Kaya medyo talaga, ngayon, ano kaya? Ano kaya ang makaka-trigger? Kaya ang posibleng makatrigger
para sila Villar ay lumipat dito kila Chis Escudero. Itong grupo nila, itong siyam na to, ng minority. Ano kaya ang posibleng makatrigger yung sa magkapatid na Villar? Alam niyo kung ano? Mga kabunyog, mga kababayan? Ang posibleng makatrigger ay kapag itong investigasyon sa flood control na mga anomalya, tinamaan si Mark Villar dyan. Kasi alam naman natin nagsabi na si Vince Dizon ng DPWH, iimbestigahan kahit si dating Secretary Bunuan ng DPWH. At ang investigasyon kahit nung komisyon na binuo hanggang sa 10 years, sa nakaraang 10 taon, sasaklawin ng investigasyon. So pwedeng mahagip niyan si Mark Villar. Ngayon, pag nahagip si Mark Villar niyan, iimbestigahan si Mark Villar, siyempre gagatungan yan nila Marcoleta. O kita mo, hindi ka kayang protektahan ng majority. Hindi ka kayang protektahan nila Soto. O, lumipat ka na sa amin. Magbuo na tayo ng bagong majority. Pag tayo na yung majority, poprotektahan natin ang mga kapwa natin senador. Walang maiimbestigahan sa atin na senador. Walang mai-involve sa flood control. Ha? Ganun. Masila na issue itong tungkol sa flood control. Anomalya ito Anomalya ito. So kapag may nahagip na senador doon sa 15, kasamahan nila Tito Soto, posibleng magbago yan ng timpla. Sino ba doon ang pwede pang mahagip sa grupo na yon? Ay natural si Mark Villar. Si Mark Villar. Ngayon pag nahagip ng investigasyon si Mark Villar at kailangan niya ngayong managot sa mga ginawa niya nung panahong secretary siya ng DPWH. Pipilitin niyan ng grupo nila Marcoleta na sulsulan. Yung grupo nila, itong minority, susulsulan yan si Mark Villar. Gusto mong maprotektahan ka? Palitan natin ang liderato ng Senado. Kasi sa liderato ngayon ng Senado, hindi ka kayang protektahan. Actually, yan yung ginagamit na issue ngayon. Ginagamit na issue ngayon para siraan si Tito Soto at sila Ping Lacson, itong kasalukuyang majority, hindi raw kayang protektahan ni Tito Soto bilang Senate President ang mga kapwa niya senador. Ang tinutukoy nila, hindi pinoprotektahan ni Tito Soto bilang Senate President si Villanueva at saka si si Jingo Estrada. Mas pinoprotektahan pa daw ni Soto si Bryce Hernandez. Mas pinoprotektahan pa daw ni Soto si Bryce Hernandez kaysa sa sarili nilang kasamahang senador. Ang gusto kasi nila, protektahan ang kapwa nila senador. Ano man ang mangyari, dapat walang mapanagot na senador. Di ba yun ang ginagawa ni Marcoleta? Yun yung ginawa ni Marcoleta doon nang siya pa ang Blue Ribbon Yan ang ginawa ni Chis nang siya pa ang Senate President. Sinisigurado ni Chis, sinisigurado ni Marcoleta na ang investigasyon walang madadamay na senador. Protektado nila ang mga senador. Kaya tingnan nyo yung sinumpaang salaysay ni Diskaya walang senador na nabanggit. Walang senador na nabanggit. Kasi pinoprotektahan nila yung kapwa nila senador. Kahit alam nilang may anomalya sa kasamahan nila, pinoprotektahan nila. Yun ang gusto nila Marcoleta. Ang gusto nila Marcoleta, kahit may mali sa kanila, protektahan ng Senate President. Ito may ipapanood ako sa inyo para i-prove ko yung point ko. May ipapanood ako sa inyo, pakinggan nyo to. Ito yung programa ni Marcoleta sa Net 25. Doon sa programa nila Marcoleta sa Net 25, sabi ni Marcoleta, ang hinanakit namin sa Senate President, hindi kami pinoprotektahan Ang tinutukoy niyang sila, yung mga senador. O halimbawa, binanggit ni Bryce Hernandez si Villanueva at saka si Estrada. Hindi man lang pinotektahan ng Senate President si Villanueva at saka si Estrada. Mas pinotektahan pa si Bryce Hernandez. Bakit naman ganun? Yun. Ito. Panoorin nyo. Para makita nyo yung punto nila. Ito yung gagamitin nilang rason dyan Nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kesa sa
mga senador. Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Pinutektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaprotection ngayon. O sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krami? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiranan. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya eh. Mamaya kapag ka tayo ang... Narinig nyo? Di ba tama yung punto ko? Mga kabunyog, mga kababayan. Nakuha nyo yung punto ko. Ang gusto nila Marcoleta, pag senador, protektahan mo. Kumbaga sa kanya, dapat sa kanila, pagkasamahan nila, protektahan. Ay naghihinanakit sila na kasamahan nila si Villanueva, kasamahan nila si Estrada, binanggit ni Bryce Hernandez, hindi naman pinoprotektahan ni Soto. Kaya ang tingin nila, si Soto, hindi maganda ang pamumuno kasi hindi kayang protektahan silang mga senador. Yan yung gagawin, yan yung ginagamit nilang issue ngayon laban kay Tito Soto at Ping Lacson. So, ang mangyayari dyan, pag si Mark Villar nabanggit na sa investigasyon, gagatungan nila yan. O, kita nyo? Hindi ka kayang depensahan? Hindi tayo kayang depensahan? Hindi tayo kayang depensahan ng ating SP, ng ating Senate President? Anong silbi? Senate President, hindi tayo kayang suportahan, tayong mga senador? Yan yung Ang problema yan, tama yung obserbasyon mo. Paano po naman po protektahan ang mga magnanakaw? Yun na yun. Kaya makita nyo, nung panahong Senate President si Chis Escudero, nung panahong Blue Ribbon Committee si Marcoleta, protektado ang senador. Protektado ang senador, mga kabunyog. O ngayon, yan ang gagamitin nila ngayon. Naghihintay lang sila ng pagkakataon na mayroong senador na matatamaan ng investigasyon, hindi po protektahan ni Soto at ni Lacson. Pag hindi protektahan ni Lacson at ni Soto, lalo na si Mark Villar na yan, gagatungan nila yan, kukumbinsihin nila yan, sumama ka na sa amin. Magbuo na tayo ng bagong majority. Tayo na uli ang humawak. O dililipat ngayon yung magkapatid na Villar. Di ilan na sila? 9 plus 2, 11. O di syempre, pag inoper na ngayon kay Cayetano ang Senate presidency, yung kapatid niyang si Pia, sasama na rin. Di 12 na. 12 na ngayon. O ngayon, paano papabalik ta rin si JB Ejercito? Kakausapin niya ng pamilya. Kakausapin niya ni Erap. Kakausapin niya ng pamilya. Kasi kailangan protektahan natin ang kapatid mong si Jinggoy. Kasi hindi siya kayang protektahan ng kasalukuyang liderato ng Senado. Iwanan mo na sila Soto, sumama ka na dito sa grupo nila para maprotektahan ng kapatid mo. Kasi hindi kayang protektahan. O ganyan na yan. Lilipat na yan si JB Ejercito. Kaya magiging na sila, magiging 30 na sila, majority na sila. Nakukuha nyo mga kabunyog, ganyan sila maglaro, ganyan mag-isip itong mga ito. Kaya lang, syempre, ito naman, ano ang makakapigil niyan? Ano ang makakapigil niyan? Dalawang bagay ang makakapigil niyan. Unang-una, Malacanang. Pangalawa, na makakapigil niyan, yung opinyong publiko. Yung opinyong publiko. Syempre, mga politiko yan, nag-iisip din ng mga yan na wag silang masira sa publiko. Wag silang masira. Kaya tayo dapat ipakita natin na suportahan natin yung ginagawa nila Soto. Suportahan natin yung ginagawa nila Lacson. Hanggat maayos ang ginagawa nila Lacson at nila Soto, suportahan natin. Suportahan natin. Halimbawa, tama naman yung ginagawa nila Lacson na walang sasantuhin, walang sisinuhin. Walang po protektahan. Halimbawa ngayon, kita nyo yung sinasabi ni Lacson. Hindi, yung kontraktor pumasok mismo dito sa amin sa Senado, may pinuntahang opisina. Hindi namin alam kung kaninong opisina yon pumunta. O ngayon, pagka ganon, kung sila yan ang namumuno dyan, wag na nating abulin kung sino yung pinuntahan na opisina.
Delikado tayo, mai-expose kung sino yan. Ganun sila magprotekta ng kung ganun ang gusto nilang style, parang sindikato. Ganun sila mga style nila. Mga kabunyog, mga kababayan. Ang gusto nila Marcoleta, ang gusto nila Cheese, ang gusto nila, nila Jewel Villanueva, ang gusto niyan, mga nila Bongo, nila Bato, sabwatan sila. Kahit mali yung ginagawa nila, puputahan. Ang problema ngayon, siyempre si Lacson, sabi ni Lacson, kailangang alamin natin, yung bang 355 million na yon na insertions, kaninong insertion yun? Yun. Kung iba, hindi na yan papakialaman. Wag na nating anuhin yan. May tamaan na kasamahan nating senador. O ganyan yan. Ganyan. Pero, kaya, tama yung ginagawa, nila Lacson ngayon at sa kanila Soto. Tama. Ang problema, yung politika sa loob ng Senado. Kaya nakakalungkot na tama yung ginagawa nila Soto at Lacson, pero nag-iisip naman ng masama itong mga, itong minority. Lagi silang naghihintay ng tiyempo. Parang iniisip nila dyan, huwag kayong mag-alala. Abangan natin. Maraming mangyayari dyan. Kaya nga, doon pa lang sa issue ni Bryce Hernandez na linipat na pumayag si Tito Soto na dalhin doon sa PNP Custodial Facility, masyado nang pinalaki nila Marcoleta yun. Ginawa na nilang big deal yun. Sa totoo lang. Ganon sila, mga kabunyog. Naghihintay sila ng isang bagay na nagagawin nila Soto at nila Lacson na kapag nangyari yon, gagatungan nila ang mga kasamahan nilang senador, lumipat na kayo, magbuo na tayo ng bagong majority. Ganyan sila, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya magtatakipan, ang gusto nila, kipan ang sarili nila, protektahan. Ang totoo, ganyan din ang ginagawa kasi nila Romualdez, nila Saldico sa Kamara, na mali din naman. Inaakusahan tayo, bayad tayo ni Romualdez. Ni Tambaluslos ang tawag nila kay Romualdez. Bayad daw tayo ni Saldico. Kung mismo sinasabi ko, ang gustong mangyari nila Marcoleta na protektahan ang mga kasamahan nilang senador, walang dapang mapanagot. Ganyan ang ginagawa ng Kamara ngayon eh. Pinoprotektahan ni Romualdez sila Saldico. Pinoprotektahan nila yung mga sarili nila. Mali yun. Mali yun. Hindi tayo sang-ayon dun, walang mapapanagot sa ganun. Ang problema kasi dati, yung liderato kasi ng Kamara, pinoprotektahan sila Saldico. Wala silang Kaya makikita nyo, ayaw nilang pag-usapan yung mga insertions doon sa Kamara. Ayaw ipatawag si Saldico. Di ba? Pagdating naman sa Senado, panahon ni Chis Escudero, pinoprotektahan naman yung mga kapwa nila senador. Kanya-kanyang protektahan. Pero ngayon kay Soto, sa kay Lacson, hindi. Hindi nila pinoprotektahan si Villanueva. Hindi nila pinoprotektahan si Jinggoy Estrada. Kaya galit ngayon ang grupo nila Marcoleta na parang bakit hindi tayo sinusuportahan ng presidente, ng Senate President? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ngayon, marami ang nananawagan kay Speaker Martin Romualdez na mag-resign. Paano mapipigil yan? Dapat ipakita ni Martin Romualdez yung ginagawa ni Soto at ni Lacson. Kung ano yung ginagawa ni Lacson at ni Soto sa Senado, dapat ganun din ang gawin ni Romualdez doon sa Kamara. Ipakita niya na wala siyang sinusuportahan. Hindi niya protektahan ang kasamahan niya. Pagka ganun ang ginawa ni Romualdez, susuportahan siya ng taong bayan. Problema ngayon sa Kamara kasi, pinoprotektahan ang mga kasamahan nila. Yan ang problema. So, okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan? At least nakita na natin itong sitwasyon na to. Kaya, medyo mahirap talaga ang sitwasyon ni Tito Soto sa Kaniping Lacson. Medyo shaky. Medyo shaky. Pero, paano natin sila matutulungan? Magboses tayo na hanggat tama yung ginagawa nila Ping Lacson, na kanila Tito Soto, nila yung liderato ng Senado, suportahan natin. Bunyog
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang Bunyog isisigaw.